Hello mga kabayan, good morning, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago ko gawin ang aking reaksyon ngayon, patungkol po ito doon sa napanood ko nung nag-uusap-usap, nagkakwentuhan. Ito sila Papa Dins TV at saka doon si Kuya Damulag, si Kagwang Damulag, then si Kagwang Bugi at saka si Kagwang Bornok Official. Nais ko muna kayong pasalamatan to my new subscribers, thank you po. Yung mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Yung mga nandyan lagi, nagta-thumbs up, mga nagko-comment po sa aking mga ginagawang reaction, maraming salamat po sa inyo. And support po natin ang aking mga kasama mga reactors, mga kagwangs, and also Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family Channel po nila. At saka yung mga friends po, si nila Pinono Ka-Business, Wakiwak TV, Kaimas TV, Bong MTV, and si Papa Sundot TV. So ito po, quick reaction lang ho ako ngayon kasi narinig ko dito sa sinabi ni Kuya Damo na habang nagkakwentuhan sila, nabanggit niya na yung tungkol sa pagbulong-bulong. So mayroon daw siyang naririnig na parang mga kuliglig sa kanyang tenga. So, kasi ano yun para meron kasi akong ganyan. Ako, alam ko kung saan nanggaling, paano nangyari, bakit nagkaroon ako ng ganito. Kasi nung kalilinis ko nga sa aking tenga, nagkaroon ako ng infection, pero ginamot ko yon. Home remedies lang ho ang ginamit ko. Nagbasa-basa din po ako. Meron ako inilalagay, nagmix lang ho ako ng vinegar at saka water na malinis, yung drinking water siya. The same amount. So, kada umaga, bago ako matulog din, nagdadrop po ako dito. Natanggal yung infection ko sa tenga. Gumaling siya. Pero ang naiwan po, mayroon ako naririnig nga na, alam mo parang pumipito. Nagtataka ako nung una, ang lakas niya eh. Pumipito siya, ganun. Minsan, iba yung mga umuugong, ganun siya. So, hinayaan ko lang. So, tiningnan ko, nag-research ako kung ano yung mga signs na yon. So, mas related siya doon sa tinatawag na tinnitus or tinnitus. Ganon ang ano niya. So, ang ano dito nabasa ko, parang wala siyang cure. Parang, andun, sabi na natin na parang lifetime mo nang kasama ito. Pero yung sa akin, ano siya, hindi naman ganon kalakasan. Parang may mga ganun lang na dumadaan siya. So, ito si Kuya Damulag, yung base naman sa kanyang kwento, kasi dumaan nga siya sa depression, possible, isa din yun sa naging epekto. So, by the way pala, disclaimer, no, hindi ho ako medical, wala ho ako sa medical linya. Nabasa ko lang to at saka base ho sa aking experience. So, ang ginagawa ko dito para malabanan siya, ayun, nag-headset ako. Minsan nakakalimutan din naman na mayroon pala akong ganitong umugong sa tenga. At malaking tulong yung hindi mo siya iintindihin, hindi mo siya iisipin. So, parte talaga ng psychological natin yan na pag meron tayong nararamdaman, lalabanan mo talaga. So, yung tatag ng isipan, yun ang malaking makakatulong. At saka yung sinasabi dito ni Kuya Damo, yung nagsasalita siya mag-isa. Alam niyo, marami tayo nakakaranas ng ganyan eh. Siyempre, pag nag-iisip ka, yung isip mo talaga nagsasalita yan, minsan may nagka-come out na boses. So, hindi ibig sabihin nun na eng-eng ka na. Di ba? But iba-iba kasi yung mga experiences natin. At saka hanggat yung isip mo hindi ka nakakalimot, hindi natin masasabing ka na. Nandun ka na sa point na mawawala ka na sa sarili mo. At yung binanggit din dito ni Kuya Damo na nakaramdam siya nung time nga na dinamdam niya yung pagkawala ng nanay niya, na sinisi niya yung sarili niya na kung hindi siya nagtrabaho, nag-alaga siya sa nanay niya, baka sakali, hindi pa yun nawala. Siyempre, parang yun ang inilagay niya sa isipan niya. Sarili niya yung siya ang gumawa ng sarili niyang, kaya na-depress na siya. Sa totoo lang, para sa mga ganong sitwasyon kay Kuya Damo, alam naman natin ang buhay natin may limitasyon yan. So yung sa nanay niya, talagang hanggang doon na lang siya. Tsaka, ginawa din naman nila ng paraan yung iba. Mayroon din naman nagbabantay, may nag-aalaga kahit pa paano. Alam ko natin, nagpalipat-lipat pa kanyang si Nanay Susana eh. Pati si Ate Vera nag-alaga yun. Kasi nga, minsan, si tatay, yung asawa ba ni nanay noon, nagiinom din yung mga ganong sitwasyon. Kaya ito si Kuya Damo, parang dinamdam niya. Parang sinisi niya. Ganon talaga, Kuya Damo, nasa huli yung pagsisisi. Pero syempre, kailangan mo maghanap buhay, kailangan mo magtrabaho. Kaya,
at least naka-recover na ngayon si Kuya Damo. Sabi nga niya, nag-stay siya sa sementeryo, parang siyempre nanghingi na rin siya ng tawad sa nanay niya, siguro yung ganun, nag-pray siya. Kaya lang, nung time daw na yun na yung time siguro na ano na siya, yung lugmok na ba siya. Then sabi nga niya, natutulog na siya doon, nakailang gabi siya, almost 3 days, 2 gabi na natulog siya doon. At naramdaman niya yun pa. Isa pa to maliban sa mga umuugong na sinasabi ni Kuya Damo, na parang kuliglig sa tenga niya, nung time na na-depressed nga siya, na nakaramdam siya nung walang lakas na kahit hindi na niya maigalaw yung kanyang katawan, yung parang wala na daw siya tubig sa katawan. Na ano ko yan yung parang na-dehydrate ka na. Kasi mayroon kami na-experience na ganyan na yung bata na ano siya ay nagdumi, naubusan ng tubig sa katawan, tinakbo namin sa ospital. Ano na siya pagdating namin doon, ang una talagang tinitinan ng doktor, pinipindot yung balat kung may pakiramdam pa. Pinipindot niya. Kasi kung may tubig pa, magre-response ka. Pag once na pinisil ka, na hindi ka dehydrated, mapapaaray ka Kaya yung batang yun, na-dehydrated na siya, wala ng tubig sa katawan. Katulad ng sinasabi ni Kuya Damo na wala ng pakiramdam, wala na siyang tubig. Yun talaga yun. Dehydrated na siya. So, sabi nga ng doktor, mabuti nga daw naagapan, nadala ka agad, nakabawi yung bata lakas. Tuloy-tuloy yung dextrose nun. Si Kuya Damo, hindi ko alam kung anong ginawa niya nung time na yun na sabi nga niya, wala na siyang pakiramdam, manhid na. At least nakauwi pa siya, di ba? Nakalabas pa siya ng sementeryo. Mga ganong sitwasyon. Pero yung ito si Kuya Damo, yung nakikita natin sa kanya ngayon na masayahin siya. Napaka-joker na, diba? Makwento, mabuka. Siguro kung nagkaroon lang to nag-aral lang ito si Kuya Damo, magaling tong writer. Ang imahinasyon niya talagang lumilipad Kung ano-ano yung pinagsasabi. Siguro sa iba, kung hindi siya kilala talaga masasabing, ano yata ito, parang may kulang yata sa pag-iisip, parang yung mga ganon, di ba? Ano lang talaga siya, kung mapapansin mo, makwento, jolly nga, yung joker nga siya na tao, tsaka, yung mga pasok ng mga joke na, kakaiba diba? Mapapansin nyo yun. Kaya yung ibang hindi makakaintindi sa kanya, parang maiinis na lang di ba? Pero ano siya, masarap kasama yung mga ganyang klaseng tao na, pag malungkot ka, bigla ka nalang mapapatawa sa mga pasok ng mga sinasabi niya. Kaya, natakot na din siya, akala niya, yung Papa Dins, tinanong kung ilang araw na, kung kailan pa niya na huling narinig, o may naririnig ba siya mga bumubulong-bulong sa kanya. Takot siya kay Doc Vincent, ayaw niya magpadala doon. Pero sa tingin ko, okay naman si Kuya Damo, hindi naman yan siya, ganun lang talaga yung pagkatao niya. Maano lang talaga siya. Hindi ko masasabing depressed yan masayahin siyang tao ewan ko lang kung ano sasabihin ni Doc Vincent pag dinala siya doon. Although, accept naman niya. Natanggap niya yung mga nangyari sa kanya noon. Kaya ayan, magaling na siya. Kaya sabi nga, yun nga, yung pagbabago ng isang tao. Kasi nga nalugmok si Kuya Damo. So, yung kayong pagbabago ng isang tao, galing talaga sa ating sarili. Hindi galing sa iba kung kanino. At oo, makakatulong. Yung iba, halimbawa, papadoktor ka, makakatulong yon. Pero, mas madali kang makarecover kung tutulungan mo yung iyong sarili na magbago ka. Kaya yan si Kuya Damo, hindi naman siya nagpagamot, di ba? So, okay na siya. Yung depression lang niya, yung hindi niya matanggap nga, yung pagkawala ng nanay niya. So, ngayon, tanggap na niya, ayan na siya ngayon, nagbabalik na. Ang Kuya Damo na makulit. Diba? Na mahilig magtapon ng mga biro, ayan na siya ngayon. So, yun lang po yung sa akin, So, yun dun sa mga umuugong sa tenga, maraming dahilan yon, maraming kung paano ka nagkaroon nun. So, yung iba, syempre, na-depressed ka. Tapos, yung iba naman, dahil nagkasakit ka, yung sa tenga mo, talagang nandoon na siya. At yung iba, sa base sa mga nabasa ko, yung dahil nga nagkakaedad ka na, nagkakaroon na ng problema yung pandinig mo. Pero sa awa ng Diyos yun sa akin, okay naman yung pandinig ko. Talaga, kahit ngayon, totoo lang, mga kababayan, kabisnes at kapapi, meron pa rin, nandito pa rin yung, meron ako naririnig sa aking tenga. Yun nga yung dahil nga kalilinis. Ang sarap kasing kalikutin yung tenga diba? Yung panlinis ko pa naman yung parang kutsara. Yan. So, nasobrahan siya ng kuskus yung mga gilid, kaya nagsugat yon.
Nakakapa ko dito yung matigas na bagay eh. So, pag kung nakapa ko na yun, parang ang hirap ng ngumanga. Nagbubuo na siya. So, inagapan ko yun. Hindi ako nagpa-doktor. Dito lang talaga ako sa bahay. So, yun, okay naman ako. Hinahayaan ko na lang yung mga naririnig ko dito. Para sa akin eh, parang kasama ko na siya. Normal na sa akin yun. At wala namang problema. Malakas naman yung pandinig ko eh. Saka minsan para naglalagay na nga lang ako ng headset. Nagsasound ako. So, yun po yung akin nakwento ko lang dito yung mga namarinig ko kay Kuya Dambulag. Nakakatawa ba siya? Tawa ako ng tawa habang pinanonood siya. Stress reliever din siya eh. So, Kuya Damo, yung naririnig mong umuugong dyan sa tenga mo ng mga kuliglig, lifetime mo na yan makakasama. Try mo pa-check sa sa ENT, kung ano yung sasabihin sa'yo. Kasi, ikaw lang nakakarinig din eh. Ikaw lang nakakaramdam yan eh. Parang akala mo may dumadaan lagi na tawag dito yung cricket ba? Yung sa gabi na talaga. Minsan, iba-iba kasi yung tunog. Minsan parang akala mo may nagre-ring. Pero itong sa akin, continuous siya. Parang Pino na boses. Gumagano siya. Talagang may action pa eh. Pero okay lang ako. Walang problema. At saka hindi ako depressed. Masaya po ako. Sabay ganun eh. So yun lang po yung akin Ako inento ko lang yung mga narinig ko at napanood ko kay Kuya Dambulag. So mag-iingat po tayong lahat. At salamat sa Diyos at wala na yung bagyo dyan sa Pilipinas. At sana wala nang sumunod. Para naman makarecover yung mga kababayan natin na naapektuhan yung mga nalagyan ng tubig yung loob ng bahay. Mahirap talaga pag tubig yung kalaban eh. Pero sa bagay, at least yung mga nabasa pwede mapatuyo. Sabi nga okay na rin yun. Binaha lang kaysa sa nasunugan. Huwag naman sana. So, ingat-ingat lang po tayo. Mag-pray. Maging positibo lang po tayo na may panahon din. Nandyan ang makaka-recover tayo sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. May kanya-kanya ho tayong problema. So, katulad naming mga OFW, makikita ninyo, nakasmile, nakatawa, yung iba dyan, ipasayaw-sayaw lang. Pero sa likod ho niyan, mayroon ho kami mga problemang dinadala. Pero matatag lang ho ang puso namin. Prayer lang po tayo sa taas. Ito ho tayo mag-give up. Lahat tayo talaga. Siguro sa tingin ninyo, sila, kasi nasa abroad, ang sarap ng buhay, ganito, ganon. Mas masarap po yung buhay na nariyan kayo sa Pilipinas, malapit sa pamilya ninyo, kasama yung pamilya ninyo. Maswerte kayo dahil wala kayo sa posisyon namin na kailangan naming lumayo sa pamilya para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya ingat po tayong lahat. Yun lang po muna yung sa akin ngayon. Basta, panalangin lang ho sa bawat isa. At salamat po sa inyo, hindi muna ako magsa-shoutout individually, sa ibang pagkakataon na lang po kasi marami pa akong kailangan tapusin sa aking mga trabaho dito. So, yun lang po muna. To God be the glory.